Ipinagdiriwang natin sa araw na ito, mga kapatid, ang kapistahan ni San Lorenzo. Hindi yung Pilipino, kundi San Lorenzo na diakono at martir. Bagamat si San Lorenzo natin ay martir din itong diakonong ito. Ano bang katangi-tangi sa kanya? At siya ay naging martir. Noong ikatlong siglo, mga 258 AD, ang hari ay nagbigay ng isang order na patayin ang lahat ng mga pari at mga obispo sapagkat yung unang 3 siglo ng Kristyanismo ay tinatawag nating Dark Ages of the Church dahil ito yung panahon na inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano. 300 taon na sigkad, pinapapatay ang mga Kristiyano. At ito nga ang order, patayin ang mga obispo at mga kaparian. At nang mapatay na nila ang Santo Papa, siyempre si San Lorenzo, nakita nila doon sa katedral at sinabi sa kanya ng mga tagapag-usig na kunin niya at ipunin ang lahat ng kayamanan ng simbahan dahil siya yung namimigay ng mga tulong, ayuda, pagkain sa mga mahihirap. Ang sabi ni San Lorenzo, bigyan po ninyo ako ng 3 araw at titipunin ko lahat ng mga kayamanan ng simbahan upang ibigay sa inyo. At pagkatapos nga ng 3 araw, bumalik si San Lorenzo, dala-dala ang lahat ng pinakamahihirap, mga pingkaw, mga pilay, bulag, ng kung saan-saan ang galing. At sinabi niya sa mga tagapag-usig, ito po ang kayamanan ng simbahan. At dahil dito, nagalit siyempre ang mga taga-usig at siya'y pinatay. Siya'y sinunog, parang masyadong brutal kapag sinunog ka na buhay. Yan ang kanyang kinahinatnan, kaya siya'y isang martir. At sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, hanggat ang isang butil ay hindi nahuhulog sa lupa at namamatay, ito'y nag-iisa, hindi ito dadami. Pero kapag ito'y nahulog na at namatay, uusbong ito at mamumunga ng marami pakikinabangan ng tao. Ganito ang buhay na dapat na modelo ng Kristiyano, sapagkat ang pamantayan ni Jesus ay yung nagmamahal ng labis sa kanyang buhay. Ibig sabihin, masyado ka namang selfish, makasarili ka, ayaw mong magbigay, magsakripisyo, yun ang mawawalan ng kanyang buhay. Kung ano mang meron sa kanya, yun ay babawiin pa. Pero yung kinamumuhian ng kanyang buhay, yun ang magkakaroon pa. At ito ang buhay ni San Lorenzo. Hindi siya tumutol sa mga tagapag-usig niya. Siya'y sinunog ng buhay at walang resistance. Just submitted himself sa kanyang mga taga-usig. At marami sa mga kwento ng mga martir ng simbahan, maging si San Lorenzo natin sa Pilipinas, nung siya'y inuusig sa Japan, umaawit pa nga siya ng papuri sa Diyos kahit siya'y nakapatiwarik at ang ulo'y inilulubog sa tubig doon sa balon. Ganon karaniwan ang biyaya ng Diyos
sa mga taong totoong matibay ang paniniwala sa Panginoon. Kung kaya isang malaking biyaya na ma-endure natin yung lahat ng mga sufferings natin, na hindi tayo nagrereklamo sapagkat ito'y may katumbas na ginhawa sa bandang huli. Hindi man tayo maging martir, kung mayroon tayo mga dinadalang mga hirap sa buhay, we just offer it with the sufferings of Christ at yun ay sapat na upang tayo'y pakabanalin at medyo gumaan ang ating mga dinadala kahit hindi naman nawawala talaga yung problema. Hindi naman kasi planong tanggalin ng Diyos ang mga problema natin. Ang gusto lamang niya ay kilalanin natin siya sa maraming panahon na tayo'y nabibigatan sapagkat siya gagawa ng paraan upang maitawid natin at malagpasan ang kabigatan na ating mga pinagdadaanan. Kamatayan man ito, sakit, paghihirap, kawalan o anuman ang dahilan ng ating pinagdaraanan. Kaya mga kapatid, sana'y ma-inspire tayo sa buhay ni San Lorenzo at makapagbigay din ng walang pag-aalinlangan ng ating mga sarili para sa kapwa-tao at sa paglingkod sa sambayanan.